Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang kahirap-hirap na pinasok ng Gapos Gang ang bahay ng isang negosyante sa Marikina City matapos silang magpanggap ng mga alagad ng batas. Nagpakita pa sila ng search warrant pagkatapos ay nagputol ng wifi. Iginapos sa mga nasa loob at tinangay ang halos 3.2 milyong pisong halaga ng mga ari-arian. 5 sa kanila ang naaresto pero nakatakas ang mastermind at 2 iba pa. Nahuli ka ang insidente at nakatutok si EJ Gomez. Lumabas ang 3 lalaki mula sa nakaparadang itim na van sa bahagi ng Marcos Highway sa Marikina pasado alas 12 ng madaling araw nitong Lunes. Ang mga lalaki, mga miyembro ng Gapos Gang ayon sa pulisya. Ito yung nakita-kita muna sila bago pumasok dun sa bahay. Nandiyan na sila lahat na 8. Dumating ang isa pang kotse na sinakyan ng 3 lalaki. Lumabas ng parking area ang van, kasunod ang kotse na sinakyan ng mga lalaki. Pasado alauna ng madaling araw nang makarating sila sa Barangay Concepcion 2. Dito na part, sir. Dito sa dulo, sir. Diyan nag-stop yung sakyan. Then bumaba na sila dyan, sir. Kasi wala pa silang suot nun na balaklava. Dito na sila nagsuot, sir, then naglakad. Di na nagkunan sa CCTV pero ang mga lalaking nakatakipang mukha pumasok sa bahay ng isang negosyante ayon sa pulisya. Nagpanggap daw silang mga alagad ng batas. Bit-bit ang isang peking search warrant. Nung pinapakita nila yung dokumento na search warrant, napakilala sila bilang police, NBI, sa SWAT. Pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawad ng wifi na nagkokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay. Ang mga tao sa loob ng bahay iginapos daw gamit ang cable ties. Tinutukan din daw sila ng baril ng mga sospek. Base sa pahayag ng mga biktima sa pulisya, puwersahang pinabuksan ang isang vault na may lamang 300,000 piso. Sa pilitan din daw pinagsend ng pera ang isa sa mga biktima gamit ang kanyang online wallet. Nang makatsyempo gamit ang cellphone, nakahingi ng saklolo sa pulisya ang isa sa mga biktima. Pagdating po namin sa area, on progress yung robbery. Then after a split seconds lang, palabas na sila. Tinangka pa raw gamitin ng mga sospek ang sasakyan ng pamilya ng biktima. Instead na huminto, magpakilala, agad silang tumakbo, may pulis. Kaya't nag-isip kagad ako na hindi legitimate operation yon. Nakipaghabula ng mga sospek sa pulisya. 5 sa 8 miyembro ng Gapos Gang ang naaresto. Nakumpiska sa kanila ang ginamit na cable cutter, duct tape, 5 cellphone, isang mamahaling relo, 4 na sumpak, isang 9mm na kalibre ng baril at mga ginamit nilang bonet pantakip ng mukha. Natangay naman daw ng 3 nakatakas na sospek, kabilang ang itinuturong mastermind ang vault na may pera. Nakuha rin ang ilang alahas at isang cellphone. Aabot daw sa 3.4 milyong piso ang halaga ng mga ninakaw. Walang pahayag sa media ang mga naarestong sospek na nakadetain sa Marikina Police Custodial Facility. Sabi nga po nila dahil parang extra income, dahil nga sabi nila is mag-back up. Dahil pag naging successful na mahuli yung ating huhuliin, mayroon silang kaagad na bayad na 20,000 pesos each. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong robbery with violence against or intimidation of persons, usurpation of authority, slight illegal detention, falsification of public documents, at illegal possession of firearms and ammunition. Doon sa 3 na pinaghahanap pa namin, hindi titigil ang Marikina City Police Station at buong puwersa ng Eastern Police District para kayo ay tugisin. EJ Gomez, nakatuto, 24 oras. Sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, naungkat muli ang Operation Romanov. Namitsaw mano ng mga banta ng bise laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ng isang senator judge, binanggit na ang Romanov ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang mensahe sa Pangulo. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Mel, sa mahabang salang kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa witness stand, malaking bahagi ng pagtatanong sa kanya ay kung sino ba talaga may banta sa buhay, ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating Speaker of the House
o si Vice President Sara Duterte? At sa kahabaan ng diskusyon na yan, Mel, palaging nababanggit yung Romanov ng Russia. Yung mga Romanovs. Ano ba kinalaman ng mga Romanovs na ito sa kasong ito, Mel? Sa paggiba ng depensa sa testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, pinalabas muli ng depensa sa korte ang November 23, 2024 online press con ni VP Sara Duterte. Ang punto, ang hugot daw ng galit ni VP Sara ay reaksyon niya sa bantaraw sa kanyang buhay. Mag-iingat po kayo. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pero ayon kay Attorney Lotoc, sinubukan nilang imbestigahan ang banta sa buhay ng bise at ang sinasabing Operation Romanov pero hindi ito naberipika dahil hindi raw nakipag-cooperate ang kampo ni VP Sara. We try to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming basis. So classify muna namin ito na non-validated information. Ang Romanov, ang pangalan ng pamilya ng huling Tsar o Hari ng Russia. In-execute siya at ang kanyang pamilya noong 1918 na mga revolusyonaryo pagkatapos ng Russian Revolution. Ang ibinigay na konteksto ng depensa sa paglilitis, ang Operation Romanov ay isang plano para patayin ang pamilya ni Vice President Duterte. Pero nagtataka raw si Senator Judge Raffy Tulfo dahil si Davao Mayor Baste Duterte Anya ang alam niyang unang gumamit ng salitang Romanov sa isang mensahe sa Pangulo. It was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa First Family. Hindi ipinalabas sa trial pero ito ang public speech noong January 2024 ang tinutukoy ni Duterte. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Until today, when Senator Judge Raffy Tulfo clarified na yung palang Oplan Romanov a threat against the First Family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President. Pero si Senator Judge Alan Peter Cayetano sinabing maghinay-hinay muna bago isiping pinagbabantaan ni Mayor Duterte ang pamilya Marcos. There's a thin line between a warning and a threat. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Dagdag ni Cayetano, kung totoong nagbanta ang kapatid ng bise sa pamilya Marcos, dapat sanang nagalit na ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos at dapat nagsampa ng kaso ang Presidential Security Command laban kay Mayor Duterte. We would like to manifest, Your Honor. Makailang ulit ding tinanong ng depensa si Attorney Lotoc tungkol sa mga alegasyon ng bise laban kay nooy House Speaker Martin Romualdez sa parehong online press conference. Yung speaker mo, pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda. Do you know for sure if this statement by the Vice President or any part thereof happened in real life? Based on our investigation, yes. You're admitting that Martin Romualdez goes around the country to
distribute money? I have to object now, Your Honor. Compound question. Your Honor, my question is the statements or any part thereof. The objection is sustained. Witness is incompetent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. Itinanggi na noon ni Romualdez sa mga paratang, pero ang punto ng depensa sa pagpapalabas ng video, kung walang personal knowledge si Attorney Lotoc tungkol sa ibang mga sinabi ng bise sa online press conference, wala rin ba siyang personal knowledge na kumontrata nga ng assassin si Duterte para patayin ang Pangulo? If you have personal knowledge, based on this, that the Vice President really contracted an assassin. Ask an answer. Or, a person. We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Kay Mel, yung sinasabi mong more than 10 hours na ni Attorney Lotoc dito sa pag-testify niya, ongoing pa, no? Dahil ongoing pa yung redirect examination ng prosecution. Depende pa mamaya sa depensa kung sila na may magsasagawa ng recross examination. Pwede namang hindi na. At kung hindi na, yan na yung pwede nang pauwiin si Attorney Lotoc. Nakalinya namang susunod na witness ng prosecution si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Baka bukas na yan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Tabayan na namin ang mga ulat pa dyan mula sa Senado. Matapos ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit kanina ng bise na hindi suportado ng mga ebidensya ang reklamo laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi magiging makatotohanan ang anyay mga kwento lang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na mayroong assassin at paglikha ng mga ebidensyang susuporta rito. Sa halip, sinisira lamang anya ng mga ganitong hakbang ang integridad ng mga pampublikong institusyon, nawawalang tiwala ng taong bayan, sinasayang ang public resources at sinisira ang paghahanap sa katotohanan. Punto niya, ang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa mga mapagkakatiwalaang ebidensya at hindi sa mga espekulasyon, gawa-gawang kwento at mga hindi suportadong aligasyon. Mga kapuso, nahuli kam ang takaw disgrasyang karera ng mga motorsiklo sa diversion roads ng Iloilo City. Gabi-gabi na raw ito kaya inireklamo na ng apektadong barangay ang tugon ng mga otoridad sa pagtutok ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tila nagkakarerahan ang dalawang rider na ito sa diversion road na bahagi ng distrito ng Haro sa Iloilo City. Hindi patukoy kung kailan nakuhanan ng video. Pero ayon sa punong barangay ng Dumonay, tuwing gabi ay may nangyayaring karera sa lugar. Bisan kami nagabantay, gid sinakay daw kakululbaan gid diri sa amon sa highway. Kay tungod nga kung magtabok ang mga tao dira sa mga pedestrian, amo na ginabantayan namon. Hindi na namon sila dali-dali nga mapastop. Nakarating na sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang takaw disgrasyang karera. Zero tolerance kami sinadiri and ipatawag ko ni subong ang supervisors no sa panggabi, and then may 24/7 makitayang enforcement and hearing team nga amo nang i-deploy dira. Maliban sa karerahan sa diversion, nakuhanan rin ng video ang speeding ng mga motorista. Base sa speedometer, umabot sa halos 160 km per hour ang takbo ng motorsiklo. Kaya humihingi ng tulong ang Land Transportation Office 6 sa publiko upang matukoy ang mga pasaway na motorista. Ginahiwat nila ang ilang do palumbaan ay kung wala pa bala nag-go ang dito sa may intersection sa ang Taft North kay because dako na nga tsimpo ng before ka mag-go do 150 seconds na muna. So managurong ilang window. Nakahanda namang tumulong ang ilang barangay na dinadaanan ng mga nagpapakarera. Pero kung may mga arada, ginareport ng mundo na yun sa pulis. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, nakatutok, 24 oras. Bistado sa Davao Occidental ang iligal na pagsasabong ng mga kabayo. 4 ang arestado.
May iba pang mga tinutugis kabilang ang barangay captain na isa umano sa mga organizer. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Sa surveillance video ng mga otoridad sa bahaging ito ng Santa Maria, Davao Occidental, malaking grupo ng tao nanonood habang tila pinaglalaban ang dalawang kabayo. Ang ganitong horse fighting ipinagbabawal sa bansa. Pagkakuha ng pudya, sumalaki na ang mga ahente ng NBI Environmental Crime Division at CIDG Region 11. Hoy! Kanya-kanyang takbuhan ang mga tao sa lugar. Ang iba, diretsong akyat sa bundok para makaiwas lang sa huli. Pagdating po natin doon, na parang fiesta sa lugar na yun, ang daming tao. May takbuhan yung mga tao at kabayo. Sinira yung kanilang improvised na dome. Pinaglalaban yung kabayo, may entrance ticket sa mga manonood, 500 pesos. At nagkakaroon ng pustahan mula 500 hanggang 5,000 o higit pa yung nagiging pustahan dito. Na ito pinopromote through internet din. 4 ang arestado, kabilang ang announcer, organizer at cashier ng event. Nasagip naman ang ilang mga kabayo na nakitaan ng sugat sa ulo at katawan ng kapartner na NGO sa operasyon. Kadalasan bite injuries, kadalasan po nagkakaroon din sila ng mga muscle trauma, no? At worse po yung syempre yung napipilayan sila. Nagkakaroon din po ng internal injuries actually, no, depende nga po kung gaano kalala at gaano katagal ang pag-aaway. Nakatakas pero kasama sa kaso ang mismong barangay captain na isa raw sa mga organizer ng niraid na illegal horse fighting. Wala pang pahayag ang 4 na iniresto na nahaharap sa reklamang paglibag sa Animal Welfare Act at illegal gambling. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Patay ang isang American scientist sa Negros Oriental na may malaking ambag sa pangangalaga ng Verde Island Passage matapos siyang pagbabarilin sa kanyang tirahan sa Negros Oriental. Bumuo na po ng Special Investigation Task Group ang PNP at meron na rin daw person of interest sa krimen. At nakatutok si June Veneracion. Duguan at may tama ng bala sa ulo ang 73 anyos na American national ng datna ng mga pulis sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Sa investigasyon, nanonood ng TV ang biktima nang pwersahang pumasok ang 3 lalaki na nakabonet bandang alas 11 ng gabi noong July 12. Agad binaril ng isa sa mga suspect ang American national. Ang Pinay na live-in partner naman ng biktima, itidali at ginahasa umano. This is the subject for investigation. So there is an allege that the live-in partner was raped. Bago umalis, pinagdakawan pa ang mga biktima. May mga kinuha po sila mga gamit doon, a laptop, some cash, and isang backpack na containing some IDs, yun lang po. Then, umalis na yung mga salarin. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP. Sa ngayon, meron ng person of interest sa mga investigador, pero hindi pa masabi ng PNP kung kasama ba ito sa 3 suspect na pumasok sa bahay ng mga biktima o siya mismo ang nagplano sa krimen. Sabi ng PNP, negosyante ang napatay na American national at 1975 pa nagpapabalik-balik sa Pilipinas. Kinilala ang biktima na si Kent Carpenter, isa sa mga gumawa ng pag-aaral na tumukoy sa Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mimaropa bilang Center of Marine Shore Fish Diversity sa buong mundo at nagsulong na pangalagaan ito. Ayon din sa pagpupugay ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, isa siya sa mga nagbigay testimonya sa mapanirang fishing activities ng China sa West Philippine Sea para ipanalo ang Arbitral Award laban sa China. Kaya dapat daw mapanagot sa batas ang mga may gawa ng krimen. It could be connected dun sa kanyang trabaho, pwedeng sa personal life, pwedeng sa business if there's any. Yun po, titignan po natin lahat. Or it could be normal talagang robbery lang. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Weaving some magic si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca sa isang outreach program sa Maynila kung saan ipinamahagi niya ang librong siya mismo ang nagsulat. Si Mika may sagot na rin kung gusto ba niyang makatrabaho soon si Will Ashley.
Makichika kay Nelson Canlas. Sa isang outreach program na mahagi ng librong kanyang isinulat si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca. Sobrang special po sa akin kasi pasok pa rin siya sa kwento nung libro po na babasahin ko sa kanila. And sana, yun nga po, tulad na lagi ko sinasabi pa nagbo-book reading ako, madala nila yung kwento ni Mahika, hindi lang ngayon, pati pagtanda nila, madala nila sa puso nila. Sana'y di tayo magbago. Tuwang-tuwa naman si Mika na umabot ng millions of views ang duet nila ni Kapuso Star at kapwa ex-PBB housemate Will Ashley. Nauna nang nagpahayag si Will na gusto niyang makatrabaho muli si Mika. At ganoon din si Mika kay Will. Si Will yung isa sa mga, actually, isa si Will sa pinaka hinahangaan ko sa pag-arte, even before pa PBB. So, working with him would be really exciting. Bago yan, mapapanood si Mika sa Riot at punong-puno ng katatawa ng Saving Cherry. Ipinagpapasalamat pa ni Mika dahil kasama niya rito si Barbie Forteza. Sobrang saya. Actually, ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. And very siya, talagang yung work ethic niya talaga, nakaka-inspire. Sobrang ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. Nakakatawa ba? Nakakatawa si Ate Barbie. Ang dami naming take na parang na pinipigilan talaga namin matawa sa isa't isa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.